Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo, ikaw lang ang kasama ko, o radyo ko. Makinig, makitaw at makipiesta, makisama sa radyo pinakamasaya, sa balita mapagchika all around, basta kasama sila. Yeah, RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo nyo. Dito sa RPW Radio Station 99.3, kasama mo kami, mababalita, chika, at marami pang iba. Kaya ano pang inaantay mo? Dito na, makinig na. RPW Radio Station 99.3, kung saan dito ay masaya. Radyo mo ang radyo ko, saan man ako tumungo, ikaw lagi kasama ko. Radyo ko, radyo ko. RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Everybody now! RRS ang radyo ko, halika na't makigulo. RRS ang radyo ko, ang radyo mo. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Radyo, 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 ay. Kami po ang inyong mga kaibigan noon, ngayon at sa mahaba pang panahon, saan man dali ng paghayo, mananatiling tapat at totoo para sa mas malawak na paghahatid ng ating kwento. Ang oras, 16 na minuto makalipas ang 10 ng gabi. Ay nagmula lamang sa mga host at panauhin. Ito ay hindi kumakatawan sa opinyon ng himpilan o pamunuan ng network. Gusto niyo ba mga kwentong seryoso? Ulat o sikero? Edit Carol, halina't makisama sa Rated Game.
kaibigan sa buong digital community. Yes, yes, yes. It's RK time ngayong gabi in our third day, I think, dito sa Radio Estasyon 99.3. Ayan, kamusta kayo mga kaibigan? Ay, mukhang tuloy-tuloy, no? Ang ating pagkakaroon ng iba't ibang perspective, kwento, ayan, 'di ba? At ngayong gabi, syempre, madadagdagan na naman 'yan sa pamamagitan ng ating guest for tonight. Pero bago yan, hello muna tayo sa comment section. Hi kay Papa Carl Abraham. Ayan, ba't ayaw ma-show? Wait lang, pasmado ba yung ano ko? Ayan, pa-shoutout daw. Ayan, kay DJ Cheeks, ayan, nakikinig sa atin ngayon. Good evening, ayan. Hello din kay D's Castaway. Naglalag talaga yung controller ko ngayon. Ayan, kay Papa Ball, hello. And kay Out There, hello. Let's go daw. Ano itong hashtag nila? Aki Castaway Foreman. Yes, your sister is here and ready na siyang mag-share ng mga ganap sa buhay, diba? So, hindi na natin patutumpik-tumpikin pa ang mga pangyayari. Let's welcome here on stage, Aki Castaway. Ayan, hello! Hello, madlang people, mabuhay! Hello! Yes, sobrang taas ng energy natin tonight. So, kamusta, no? To be able to produce that kind of energy ngayong gabi. Ano ang mga pangyayari ngayong Ano lang araw? yan? Ano lang yan? Dulot lang yan ng 24 hours of sleep. Hala, hindi ganun. Okay. So, paano yan? First time mo ba ulit makatulog ng ganyang kahaba after Ano kasi yan? Yung parents ko kasi. Hala, hindi. Hindi naman, parang natulog lang naman ako. Siguro 10 hours of sleep. Tapos kumain, humiga, nag-scroll. Wala naman akong ginawa. Di marami akong energy susunugin for tonight. Yes. Eto ba talaga mga usual time mo? Nagising ka? Depende kasi yan eh. Depende kung may chismis ng ganitong oras. Pag meron, gising ako niyan. Pag wala, tulog. So hindi, kasi ako, as for me, ang diwa ko talaga ay gabi. Umaga tulog ako. So ikaw, depende sa Depende sa kung saan ako dadali ng chismis. Pag may chismis, nandoon ako. Chismis pa lang di nagpapatulog sa'yo. Kahit So, sino dahil may naman di chismis makakatulog ngayon, doon. Oo naman, chismis na yun eh. Ipagpapabukas mo ba? O ito ay Right? pagpapabukas ko pa ba? Siyempre, naiintriga ako. Gusto kong malaman, sino ba si Aki? Diba? And sobrang sobrang tipid mo naman sa sa letters. Aki lang. Bakit? Okay. Gaano ka-overshare ba ang gusto mong i-share ko? Siguro mga 10 minutes. Pag kinain ko talaga yung sinasabi ko sa'yo, mo kong hahamunin. Okay lang kasi pambawi ko na sa'yo yan, di ba? Dahil nga delay tayo ng 30 minutes. Carry na. Okay, go! Bakit Okay. Aki? Sino si Aki? Okay. Yan. So, ayun, pakilala ko na din yung sarili ko for those who don't know me. Kasi syempre, low-key lang ako dito. Alam niyo na, naka-undercover kasi, nagtatago tayo sa, joke lang. Ayun, so, hi, I'm gonna introduce myself. Sino naman kaya yan? So, I'm Aki Castaway. So, current affiliation ko ngayon as of now I'm with the Castaway Studios. And, introduce ko lang din since di ko naman alam kung napakilala na nung first guest mo, si Kaz, yung studio. But yun nga, Castaway Studios na affiliation ko right now is theater group for those na interested when it comes to theater. Since bibihira nga yung may mga interest, especially with theater or musical and whatnot. So, if Aki as a person, so kaya Aki yung pangalan ko, bigyan ko lang din kayo ng brief background.
part siya ng Mm. real name ko na hindi ko na lang din i-reveal. Tapos naisip ko, sabi ko, pag yung lang, yung first two letters lang, baka ma-report ako agad. Kaya tinatlo ko na. Oo. Pag Sensitive dinalawa pa ko naman kasi, yan. very, very, pag dinalawa ko lang kasi siya, baka magulat na lang ako, kakapasok ko Oo. lang, lalabas na naman ako. Di ba? So, binalik ko lang ulit yun kasi old name ko na yan way back before. Panahon pa ni Kopong-Kopong, pangalan ko na yan. Kasi simula pa lang ng ganon. Kasi nakakatamad na kasing mag-isip. Same tayo dyan. Diba? Kailangan ba lagi Nakakatamad na kasi. magbago ng name? Oo. Like, ang dami, pwede namang yan na lang yung pangalan ko. So, yeah, nag-start ako way back before around, wait lang, magbibilang lang ako, ha? Siguro, around, wala pang sige, walaan mo. smartphone. Charot. Over naman sa flip phone pa lang nung, 3210 pa lang po yan, no? yung phone na kasing laki ng hollow block, ganun. I started way back, 2017, around that time. Doon ako nag-start. Noong mga panahon na uso-uso pa yung mga Wattpad characters na inaate-ate mo, ganun. Kazir. Yun, mas matagal pa yun. Panahon yun ni Enrile. Si Kaz. Charis lang, love you, be. Nauna yun. Mag-comment ka dyan. Pero yun, I started way back around that time. Yun nga. Nag-start ako with, role-playing mga Wattpad characters, ganito, ganyan. Yes. Then, Uso talaga. Yun ba ang parang peak ng Wattpad that time? Yeah, oo, peak yun. Meta na yun nung mga panahon na yun. Meta? pero nung mga era na yun, nagpipick ang Wattpad, like, re-reveal ko na. Simula, like, early, like, around, LM hanggang high school, peak na peak siya, as in, like, top, like, maririnig mo kung saan-saan na, ay, nagbabasa kang Wattpad, anong binabasa mo? Ganyan. Katanungan sila mga ganun. So, nung nalaman ko na may ganito palang side before, sabi ko, ay, okay, sige. Makasali nga ako kahit keme-keme lang yung ids ko. Di go. Pasok siya. Imaginein mo yun, edad ko, nasa pa ako. Nasa minority group pa ako, tapos ang kina-character ko nasa 20 plus. Ang purpose talaga ng account mo nun, for Wattpad lang. Ganon. Yeah, oo, nag-roleplay lang talaga. Hanggang sa sabi ko, ayoko na, tinatamad na ako. Dinilit ko yung account. Tapos bumalik ako, like hindi ako nakatiis, bumalik din ako isang buwan. Bumalik. Bakit mo ako nilalaglag? Diyan ka muna. Sikat kasi ang Twitter dati, mga roleplay, di ba? Yung Twitter, nasa latter, mahaba-haba yung plotline ko. Kaya sabi ko sa'yo, kakainin ko yung oras mo. Medyo malaman naman yung plotline ko. Parang alam mo yung pag nagkukwento si Rose nung lumubog yung Titanic. Mga ganon. Pero yun. Ayan na. Sorry, mahaba-haba ito ba? Mahaba ba pasensya mo? Go lang. Pero yun, bumalik din ako after 1 month. Bumalik din ako after 1 month. Tapos sabi, kasi hindi ko din natiis. Sabi ko, ay, ang boring. Ba't ka naman kasi nag-left? Wala lang, trip ko lang. Sa bagay, hindi pa naman kasi ganun ka-exposure ang SOCMED that time. Oo, lang siya. Alam mo yung judge posting, yung mga collage sa Facebook, di pa siya gaanong maingay before. Mga Retrica B621, gano'n. Tawang-tawa, alam mo yan eh. pero hindi ako umabot sa sa peak ng RP nun Ay, really? Masaya naman siya.
nung bumalik ako after 1 month, sabi ko, ayoko na dun sa side na napuntahan ko, mag-explore naman ako. Hanggang sa nakarating ako sa mga hud-hud. Mm. Pangit na Oo. magpakinggan nun. Pero mga hoods, Yes. nakarating na ako doon. Naabutan ko pa yung mga Silverio Kineso, mga ganon. Abutan ko yan. Hanggang sa, yun. Hindi ako sumali sa mga brother-sisterhood kasi sabi ko, parang ang lame. Sorry sa mga nakikinig. Sabi ko, parang ang lame before. Sabi ko, aanhin ko naman yan. Ano bang gagawin ko dyan? Sabi ko nun. Kasi bida-bida ako eh. Mayabang ako nun eh. Tapos, napunta ako sa side ng yung mga nagko-cover ng mga music. Yung mga kanta. Cover, kines. Mga music pod. Gusto ng MH Yeah, noon, mga panahon na yun. Meron Ay, siya. meron Marami-rami sila nun. Ang nasalihan ko ata nun before, it was a music hood called, Ominala Music Hood ata yun. Basta yun. Sa mga Yan ba ang nakaabot era nun, na I don't. Ha? Oo. Yan ba yung era na hindi pa magaganda sorry parang pa lang siya, mga VM, ganyan. VM. Alam mo yung app na Ano, Wising? na yun? Yun. Yun yung ang era ginagamit nun. before. Yeah, oo. Tapos, Okay. cover ako nun. Yabang-yabang ko. Mm. Sabi ko, ang ganda-ganda ng boses ko. Sabi ko, cover ako. Tapos, nung binalikan ko, kasi hindi ko pa dinidelete yung account na ginamit ko doon eh. Nung binalikan ko siya, sabi ko, pwede ba ako magsabi dito ng mga masasamang mga words? Pwede ba? Doon ako nagulat kasi sobrang limited kasi ng access natin ng mga panahon na yun. So, parang ina-expect ko, ay siguro more on writings ang ginagawa ninyo. Kaya, ayun lang. Nagulat lang ako na may mga music hood na pala noon na nag-exist. Yeah, meron. Though hindi pa siya as established as the music hoods nowadays. Meron na siya way back before. Tapos, hindi pa ganun ka-professional yan. May pa-collab-collab pa yan siya. Mag-a-add pa yan siya sa Wising. Anong account mo? Gato, ganyan, para makapag-duet, ganon. Tapos, hindi pa nagpapantay yung mga boses nyo. Kasi, kailangan mo pa siyang i-adjust. Ganon. Hala, naging robot ka na ba? Yeah, hello? Oo. Ayun. Oo. And then, Oh, no. ano yung pinaka-favorite mo doon na moment? Na parang Oh no, masarap wait lang, balikan? naging robot ka ata. Hello, sound. Ayan, hello. Press 1. Hala, Hello. is it, Sound robot check. ka pa rin? Is it just me? Hello? Yeah, mga kaibigan, mag-comment kayo kung nagro-robot ako Hello. Sound. Check. Ayan, welcome back. Ayan. Akong nawala. Oh my God. Nag-robot ka. Sabi ko, hala si Optimum Pride. Ang kalaban ko talaga ngayon ay internet. Sobrang hina ng internet ngayon. Oh my God. Pero yun na nga. Oh, Ano no. yung pinaka-favorite mong part ng mga era na yun ng pagiging role player mo? Na parang gusto mo siyang balikan. Actually kasi, na-enjoy ko yung pagiging role player ko, hindi sa Facebook. To be completely honest. Kasi yung Facebook, saan? medyo toxic kasi nun sa Facebook eh. Diyan yung mga agawan BF, sulatan ng anak, backstabbing and kinemberlo, yung mga pathological liars and kinemberlo. Yan, nandyan yan lahat ng mga panahon na yon. So, nung nag-take ako ng break, siguro pandemic nun kasi, before mag-start ang pandemic, nag-quit na ako. Tapos bumalik ako ulit nung pandemic pero hindi na sa Facebook. I went to X, na formerly known as Twitter. So nandun ako naglalagi, nandun ako. Tapos may mga ganun din siyang era doon. Ang ironic nun kasi pandemic naman nag-boom ang mga industry ng RP sa Facebook. Tapos Twitter ka bumalik. Oh, ewan. Kasi gusto ko lang mag-try ng bago kasi na-discover ko siya around nung nanonood ako nun sa TikTok. And parang sabi ko, ay may mga RP pala sa mga TikTok. During that time, during pandemic, 'di ba nag-boom yung industry ng anime. Yes. So,
doon naman ako nalagi. Sa anime RP naman ako napunta. So, ang ginagawa naman namin doon, nag-act kami as yung mga anime characters and such. Tapos, ang fun lang doon sa naging interaction namin doon is, para siyang, kami yung character, pero nilalagyan pa namin sila ng other personality, nagkakaroon sila ng parang, alam mo yung alternate universe type of thing? Ganon. Meron. Dati. Yeah. Ha? AU. Yeah, mga alternate universe, yeah. May mga ganon siya. Then, may mga persona ako doon. Marami ako naging characters doon na, naging barista, naging racer, naging artist, naging band performer, naging owner ng kumpanya. Tapos, nakakatuwa doon, nagbe-build sila doon ng yung mga companies, mga cafes, mga fast food chain. Ang mga kasama mo dito, mga international, mostly? Merong international side, but luckily, napunta ako sa Filipino, community. So, lahat sila doon, mga Filipino RP. Pero, ang lang doon, parang, paano ko ba sasabihin na, parang, alam mo sila yung Burgess side ng RP, ganon. Mga arcade ganon sila. Yung feeling. Ganon yung feeling. Hindi naman parang the way they, yung character nila, it's parang, hindi siya yung same na, no offense, parang judge side ng, FB before. Kasi, ako, aminado naman ako, judge mo talaga ako before. O yung sino bang nagdaan dyan, di ba? Trueness naman, pag di ka dumaan doon, tao ka ba? Diyos ko, dami kong ebidensya ng kajajayan ko dito. Ay, wag na tayo pag ebidensya lang, wag na tayo maglawas. Ano ba yung ebidensya? Ano ba yun? Nakakain ba yun? Pero yun. Paano mo sila na-approach yung mga peers sa Twitter na mababangong mga RK ang datingan? Ay, binalagbag ko sila, Detma. So, kumbaga, ikaw ang nag-introduce, kumbaga sa in-introduce mo sa kanila ang kalye side. Hindi naman. Meron din naman na mga ilan-ilan na sila, Burgess sila na may pagka, alam mo yung jeje pero hindi pure blood jeje. May mga tinatawag kasi tayo mga pure blood tsaka mga hybrid eh. Yung mga hybrid yung lumaki lang na yung mga tropa mo jeje pero lumaki kang Burgess. Ganon yung vibe. Pero pag galing ka talaga sa kali, hindi sa manch, iba talaga atake eh. Iba yung pitik eh. Ganon yung yung joke nila parang hindi tayo makarelate kumbaga. Kung pagsasamahin tayo, magjo-joke sila, hindi natin agad-agad maintindihan because they are doing it in the other way. Oo, merong mga ganon. Tapos, medyo mahirap makipag-interact at first kasi meron doon mga dun yung peak ng mga nonchalant, yung mga nonchalant type of person is there is. Mga ganong tao. Like, as in, alam mo yung, akala mo kinaganda, kinagwapo nila na ang reply nila 2 letter na may period sa dulo. Mga ganon. Wag mo umiinit ang ulo ko, naalala ko na naman yung mga yon. Pero yun, di nun sila, pero mabilis naman sila i-approach. Ang dun kasi, para makapag-interact ka with other people, para lang talaga siyang social media account. You use it as a social media account. Tapos, and parang you're doing, ayun nga, role-play lang na parang kumpanya, ganyan. Parang you're acting that way. Oo, parang how normal people use social media. Parang kung paano nagpo-promote yung kumpanya on Sokmed, ganon. Kung paano ka nagpo-post ng selfie mo, may caption in this and that, ganon. Para lang siyang ganon talaga. And then when you interact, usually you interact sa comment sections. Tapos may dyan din nauso yung Discord. Hindi man nauso, pero dyan nag-peak nung pandemic yung Discord era din. So, yung mga servers. Yeah, yung mga servers. Tapos ang astig lang kasi, I don't know, parang feeling ko, sobrang attached ko kasi dun sa community na yun. Kasi sobrang astig talaga. Like, they have this, meron kasing isang organization company doon at ang pangalan, Penthouse. Tapos, para siyang ginawa, parang mirrored siya ng, alam mo yung mga
clubs, bars in BGC. Parang ganon. Ganon yung vibe niya. Oh, tapos nagka-come And up then, sila with events every holidays, ganon. Valentine's, Christmas, New Year, concerts and all. Sila ang nagha-handle nun. Tapos ang astig dun kasi, they do it sa mga servers. Like Discord servers, may mga with full on, alam mo yung meron talaga silang pang yung mga framed update pictures, yung mga naka-frame na yung picture. mga mass ad na Oo. mga As in, punong-puno yung punong-puno yung pub mats nila. Like, meron sila nung pang promotion, meron silang pang picture, meron sila ng menu nila, meron silang PowerPoint presentation for that. Tapos Masipag, meron pa sila yung mga freebies saka mga brand kit. May ganun sila. Sabi ko, ay, mayayaman Diyos ko po. Ganyan. Ha? Oh, as in, para sabi ko, nasa ibang mundo ata ako dito Oo. Sabi ko ganun. Pero it was so much fun kasi ang astig din doon. Kasi same as RP Now dito sa Facebook, they invite din mga performers. Meron doon mga bands, mga performing artists, mga recording labels din na doon ko nalaman na pwede palang gumamit ng BandLab. Yes. Doon ko na Kailan lang din kasi ang BandLab. Doon ko lang siya nalisa. Ay, wait. Hindi lang pala Wheezing yung pwedeng gamitin. Pwede pala mag-BandLab. Mas maganda pala mag-record sa BandLab. Sabi ko ganun. Tapos, yan pa yung mga panahon na naghihirap pa ako kasi ang recording ko lang nun sa phone. Oo, di ko lang nakaalam sa BandLab noon. Mga pa ka na lang talaga na para bang. Tapos, then, I realized, doon na nahasa yung skill ko. I learned how to do harmonies doon. I joined the band. I attend performances. I attend parties, mga despedida parties for mga magko-close na mga bands, ganun. Tapos, may mga, alam mo yung term na trabahorder? Ganon. May term kami na trabahorder doon. Na marami kasing... Palang ko dapat pala na bisita ako sa Twitter. As in, nag-hoard talaga ako ng napakaraming posisyon. Naging HR, naging editor, naging barista, naging model, parang naging waiter pa ako doon. Ang dami kong naging trabaho na hindi ko malaman paano ko siya napagsabay-sabay. Tas, hanggang sa ayun... Lockdown. Panahon to ng pandemic. Yes, oo. Okay. For like, na-consume nito yung buong 2 years ko hanggang mag first year college ako. So, kumbaga, 3 taon akong kumbaga, yung module, hindi na yan, sinisingit na lang yan sa Dead ma sa basher. Ano ba yung module na yan? Huwag na yan. Pero lahat naman guilty siguro. Ha? Lahat naman siguro guilty sa gano'n na nagpupuyat-puyat nung Kaya even in the Facebook, Yeah, actually, tinan mo nga ako ngayon, nagpupuyat pa rin naman ako. Ano ba, bago? Di ba? Eto, nung bumalik ka sa Facebook, ayun, bakit? Ano ba, di ka na ba naging masaya sa X? Ganyan? Sa Twitter, rather? And ano yung inabutan mo? What's your first impression nung pagpasok mo ng 2022, if I'm not mistaken, sa pinagbago ng Facebook community ng RP? Bumalik ako kasi, like, super recent lang as in. Like, 2020, December, di ko lang kung November, December, ng 2025, ako bumalik dito. Kasi I was like, after ng X, I was like, naghiatus ako kasi nabusy na ako with college life. And then I came back around 2025. Yun nga, late 2025. Pagpasok ko, sabi ko, this is my honest, genuine impression. Kasi, syempre, iba nga yung culture sa X. So, pagpasok ko, sabi ko, bakit puro neon yung picture nila? Sabi ko talaga yun sa sarili ko pagpasok ko ng
Facebook RP ulit. Sabi ko, bakit yung mga profile picture nila, they're full of neon? Neon green, neon blue, neon pink, neon red. Tapos sabi ko, bakit parang hindi ko alam, parang nag-nitpick ako. Kahit kakapasok ko lang, kapal ng mukha ko eh. Matigas mukha ako talaga, nag-nitpick talaga ako, bida-bida kasi ako, sabi ko. Bakit ganun? Parang hindi, parang nanibago, parang hindi kami ganito nung nasa ex. Parang nanibago pa ako. Kasi iba talaga siyang community, ibang surrounding. Yes. Bakit ganito? Bakit ganun? Ang dami ko sinasabi. Nag-adjust lang ako noon nung parang nagstay lang ako for like a few days, few weeks, nagstay ako, nakiramdam muna ako, nag-adjust ulit ako. Gasa nasanay na ako dun sa neon na kulay. Natali ka na din. Nasanay na, hindi pa ako nag-DDP ng neon. Neon, okay. As of now. Kahit kasali ako sa Zincs, pag nag-a-ask sila ng UDP, medyo inactive din ako doon. Hindi ako gaano nagko-comment. So, hindi ako nakakakuha ng UDP. And, ayun. Gusto ko lang din kasi, ayoko din kasi ng masyadong pop colors kasi nga, low-key lang nga ako dito, undercover agent, ganon. Wow. So, paano mo nakilala sila Kazir? Prior to kasi nawento niya sa akin, hindi pa man nabubuo ang Castaway para magkakasama na kayo. Grabe naman, para naman niya sinabing magkakasama na kami ng mga panahon ng dinosaur. Ano katipunan yan? Mga panahon daw na hindi kayo tinatanggap ng mga hood. Another expose. Wow! Ang ganda ng langit! Eksklusibo, dito lang. Okay. So, speaking of that, so yun, nung bumalik ako nun, I tried applying nga sa mga entertainments and all. Naghahanap pa ako ng mga entertainments, mga labels, kasi sabi ko, ay, uso pala dito yung mga K-pop entertainment. Though hindi ako gaano nagki-K-pop. Madalang, pero I do covers naman, pero madalang lang. Sabi ko, ay, sige, try ko apply. Wala namang pumapansin sa akin. Hanggang sa nakita ko, sabi ko, ay, may parang group lang na ng theater. Tapos nakita ko dun sa nila, nag-cover sila ng parang song ng Epic. Sabi ko, this is interesting. Okay. Sino to? Alan. Hindi pa to sila Kazir. No, sila Kaz na to. Sila Kaz na to. Like, nung nakita ko yan, sabi, wala pa, hindi pa established. Lang nila yun. Hindi pa siya established. Okay. Yes, hindi pa sa that established. Para lang siyang group lang talaga siya ng mga tao na gusto lang mag-cover ng song. Tapos sabi ko, open sila. Okay, mag-a-apply ako. So sabi ko, interested ako. Tapos mag-send lang daw ako ng VM sa, chat. Tapos nag-send ako ng VM. Mga ilang minuto lang, nasa GC na ako. Okay. Mga ilang minuto lang, nandun na ako. Tapos ayun, medyo nangangapa-ngapa pa, nag-chat sila. Hanggang sa nag-chat ako doon, hiya-hiya pa at first, kinabukasan balagbagan na. Kasi makapal yung mukha ko eh. So, nakikibalagbag na ako doon. Go na ako doon. Palag-palag. Hanggang sa, nakita na nila si Rufa May. Hanggang sa... Ayan, yung sinasabi nila sa comment eh. Ayan. Sino ba yung mga nambabasher na yan? Siyempre, ayan o. Sino ba yung... Mga kapatiran. Sino ba yung mga nambabasher na yan na... Ayan, mandado kayo. So, eto na. Ano yung nararamdaman mo naman nun? On your perspective na parang, apply kami ng apply sa mga, na yan, hindi kami tinatanggap lahat. Ikaw, hinahatsit mo ko, Bigay ng name. Hinahatsit mo. Gusto mo ba? Huy, mali. Hindi. Yeah, ang pananaw at opinyon ng guest ay isang guest lamang. Amen. Ano nararamdaman mo nun? Honestly kasi, nung nakasali na ako ng Castaways, I was not planning to audition anymore. Sa kahit ano. Kasi sabi ko,
ayoko na, tinatamad na ako. Okay, nandito na lang ako. And hindi pa ganun Sabi ka-establish kasi ang... sabi ni Kazir, bago kayo ma-establish sa group, parang apply kayo ng apply sa iba't ibang groups. Kasama ka na ba nila noon? Yes! Oo! Oo, andun yun na ang- ako nun. Ayun ang hinihimay kong yun. Andun na ako nun. Magkakasama kami ng binuuang katipunan. Oo. Oo. Yung mga daw, parang sabi pa nga niya, yung mga parang outcast daw nga kayo noon. So ano nararamdaman mo noon? I mean, okay lang. Okay. Okay lang. De, pero nung mga panon kasi na yun, kasi nga, sabi namin, baka wala lang, trip-trip lang namin kasi nakikita-kita namin yung mga cover-cover. Sabi namin, naiingit ako. Sabi namin, naiingit kami. Tapos parang, nag-try kami mag-apply. I applied lang sa isa. Isa lang ang in-applyan ko. Tapos, nag-apply ako. Tapos, sabi nila, babalikan daw nila ako bukas. Mm-mm. And then, inabot ng, siguro, just 2 days. Inabot ng 2 days bago ako makareceive ng long, sweet message. Okay. Stating that. Ayun, na hindi nga ako kasali. Ayaw nila ako isali dun eh. Ito, wong! So, kailan nyo na-realize kailan nyo na-realize na gumawa na lang tayo ng group natin? Total tayo lang din naman nagkakaintindihan. Charot. Actually, hindi planado yan na ma-establish si Castaways. Castaway. So, Oo. So, for everyone's knowledge, sa mga nandito, na-establish si Castaway dahil nakapagkwentuhan lang talaga kami randomly. And then nakwento ko sa kanila yung mga Twitter experience ko. Nakwento ko lang sa kanila, like very, very random na ganito sa amin, parang may ganto-ganto kami, ganto-ganto, ganyan-ganyan. Nakakwento ko sa kanila. And then, si Kaz, alam mo yung parang batang nakikinig na, ooh, wow, astig, ganyan. Tas nung nag-start kami, parang siya pa lang ata ang tao nun. Over naman siya pa lang ang tao. Parang pero parang siya ang nagmamanage ng Castaways sa whole. Kasi hindi pa siya established. Hanggang sa na-create ang Ex-Wives. Ano naman? Nung na-create yung first project? Hindi siya first project, pero parang yun yung naging breakthrough namin during that time. Okay. Nung na-create si Ex-Wives, nagulat kami kasi biglang nag-boom si Castaway. Na-warshock talaga kami. Ang daming naging interested. Na-warshock talaga kami legit. So, and then we were like, okay, sige, plano tayo, anong kailangan natin gawin, what do we need to do, hanggang sa nagkaroon na nga ng application for council. And yun nga, nag-apply kami nung kung sino yung pinakamaingay dyan, o kita mo yung nagko-comment na Ex-Wives, yan, kasama ko yan nag-apply. Panahon ni Procopio, kasama ko yan. Diba? So ano yun? Hindi pa kayo ano yun? Go. Nakalimutan kayo sasabihin ko. Sige, ano yung tanong mo? Ito na lang. Hindi ba kayo nahirapang i-promote yung teatro since it's a new thing for that time, no, na i-introduce yun? Kasi ang domination talaga ng mga ganaps, hood and music hood, yun talaga ang dalawang hindi mapantayan ng mga panahon na yun. So, how do you promote, no, na there's something fresh din naman when you try ang theater na group? Ako, completely honest, wala kaming naging kahit anong plan for promoting Castaways. As in real legit. Wala talaga kaming plan. We just realized na parang sabi namin, okay, establish natin to para at least kapag mag-create tayo ng mga projects, hindi tayo ganun kagulo, marami ng taong tutulong, may backup tayo if ever, ganito, ganyan. And then, ayun,
nagplano lang kami ng mga series of covers and ayun, ako kasi ang secretary ng Ay, wow. Castaway. Yeah. In-appoint nila ako eh. Yes. Bida-bida kasi ako eh. So, Kasi galing lahat ka ng na ng Wattpad. ganun talaga pag YN. Pag si YNLN ka, ganun talaga. Oo. So, ayun na. Inilagay ka na lang secretary. So, ano na Yeah, next move oo. mo? Hanggang sa nagplano kami ng, yun nga, mga projects, kung sino yung mga hindi pa nakakapag-activities. Kasi parang dun sa mga group na yun, parang ang lang ata, may probation activity pagpapasok ka. Yun hanggang doon lang ang isa-spill ko ha. May probation activity sa inside na need ma-accomplish. And sabi ko, nakapag-probation activity na ako. Lahat na ba nakapag-probation activity? Sabi ko, nag-meeting pa kami niyan. Nagkaroon kami ng meeting hanggang alas 12 ng madaling araw. Ay, wow. Kaka-organize. Like, as in, nag-organize kami hanggang sa ayun, na open ko din na dahil nga nagsimula na din mag-cover ng Epic, the musical. Sabi ko, why not ituloy na natin. Yes, hanggang sa ayun. highest level. Yeah, hanggang sa Ito ginawa na naman. namin siya. Tapos, cover lang kami ng cover. Wala kaming kahit anong promotion. Though si Kaz, masipag siyang mag-share sa mga group, mga pages. Nakikita ko yon. Nag-share talaga siya sa mga group. Pero wala kaming, like, as in yung ipopromote namin sa mga tao na, uy, sali kayo dito sa Castaways, ganto, ganyan. And hindi pa kami talaga fully nag-open. And yun nga, since feeling nga din kasi namin, kami yung mga, parang hindi kami masyadong nakaka-jive with K-pop music hood labels and stuff. So, dito na lang kami Ayun sa na. sarili naming mundo. Oo. Ganon. Gawa na Dito na lang kami sa tayo. sarili naming mundo. Hanggang sa So, yun, nag-cover kami. Oo. Nag-cover lang. And then, para bang na-feel mo na bumabalik ka sa Twitter side mo nung nabuo yung Castaway? Yeah, actually, it was so much fun. Kasi, sabi ko, ay, okay, nakikita ko, ay, nag-edit sila ng PubMath. Ganito plano namin. May pa, revisions and all. May writing revision. May revision sa recordings. Tapos may mga, Tapos, ang nakakatuwa dun, kasi parang feeling ko, ay, shucks, parang, okay, parang nagkaroon ng revolution. Over naman sa revolution. Pero parang, parang naatuwa lang ako kasi, parang, yung enthusiastic sharing ko lang ng mga bagay-bagay na experience ko, nalaman ko. Napunta kami sa ganon. And then, hanggang sa sabi ko, nagtuloy-tuloy na kami. Kaya, natutuwa lang kami, parang breath of fresh air. Ewan, mayabang kasi ako eh. Parang bago sa basket. Alam mo yun? Parang bago kami sa merkado na mga naliligaw na bata na nagko-cover lang na hindi namin alam na magbo-boom ng ganun yung mga covers namin. And hindi naman talaga namin in-expect yun. Ang goal lang talaga namin, makapag-record kami and ma-monitor yung recording, do revisions, and then finalize recordings, then upload. Tapos, parang yun, dun lang nag-circulate yung mga naging projects namin hanggang sa inopen namin ng Castaway sa mga bago. Oo. So, paano ka maging counsel sa kanila? Mahigpit ka ba? Or sakto lang? Wow! Ang ganda ng langit! Pero bago yan, ano ang tanong ni Joseph Beethoven? I-comment mo yan, tatanong natin. Hala, kinabahan naman ako. Oh no! Pero back to the question, sino nga ba si Secretary Aki? Nakakaganito din ba siya? Yung mga nakikinig sa atin ngayon na taga-kaso eh. Ay, kung sino man kayo, kilala ko kayo ah.
ayusin nyo. Kahit i-PM mo sa akin, anonymous ko. So, sino ka? How do you work with Castaway? Meron kasi sa council, meron kaming positions. So, syempre, as any other council, may mga positions in that. Nahahati kami sa executive, yung mga managers, tsaka yung mga Yes. mixers. So, ako, since ako ang secretary tsaka current head manager ng Castaways, di ba? Sabi ko sa'yo, bida-bida ako, dala-dalawa eh. Gahaman kasi ako. Talagang binababa ko na talaga yung sarili ko dito para lang talaga nako. Ganon. Pero yun, since yun nga, dalawa ang role ko. Siyempre, pangatlo as cast member, kapag secretary ako, kahit ang goal ko lang din is to keep the meeting on track. Though madalas na hindi ako nakaka-attend ng meeting kasi I was busy with ACADS and work. So, ang goal ko is to keep meeting on track. So, lahat ng napag-meetingan, pati finalization, ako ang may hawak. Kumbaga, pag yung mga need na i-finalize, naka-jot down yan lahat. Nakalista yung mga need ma-accomplish by this day, deadlines, activities, commitments and all. Ako ang may hawak nun as a secretary. As a manager, sa mga naka-naka ko na nanonood, kilala nyo kung sino ako, kilala ko kung sino kayo. Hala, binantaan! Pero yun, as a manager, hindi naman ako that strict. Pero, hindi ko naman masasabing meticulous, pero, pakailamera. Okay. Yun. So, hindi ka nasasatisfy kapag feeling mo hindi pa siya ganun kagandang pakinggan sa tenga? Ganun, parang, sorry. Hindi naman sa hindi Right? maganda pakinggan sa tenga, baka kutusan ako ng mga naka ko. Hindi naman sa ganon. Pero Hindi ka, parang more pa. Ganun. Oo, parang meron kasing certain, parang para sa akin kasi, parang feeling ko, okay naman to, pero feeling ko, may mas maganda pang output than that. So, hindi ka nag-i-stay put sa pwede na. Dapat, kung feel mo na, meron pa tong ibabongga, i-go natin. Yeah, oo. Right, Yun talaga ang goal ko as a manager. Actually, lahat naman ng mga managers yun ang naging standard na hindi tayo settle for less. Kasi, the way kasi na you cover theater or musicals is very different when you cover other songs. Kasi musicals has to have delivery, emotions, modulation ng boses, meron pa yung theatrics, certain harmonies and stuff na hindi ka dapat maliligaw. So it's really, really hard. Kailangan mo talaga maging metikuloso para Oo, kasi kailangan mahuli mo yung timple, yung kilite, yung sabit, ganun. So, hindi, parang ang goal talaga namin is to make it as near, hindi man exact, as near as the original cover. Yes. Okay. Tapos, i-bring out namin yung magic, ganon. Yun lang lagi ko reminder doon. Don't forget to bring out the magic. Kasi yun talaga ang magic ng theater. Oo. So, aside from theater, syempre, gusto din natin malaman yung magic mo sa mga iba pang side na pinagkakaabalan mo. Like, sino ka ba? Sino ba si Aki bilang kaibigan, anak, kapatid kung meron man, estudyante kung kung nagtatrabaho ka ngayon, ano yung mga ganap mo noon? Pinagsama-sama na lahat, Kumbaga, join force eh. Bigyan na lang kita ng
Bigyan na lang kita ng bullets. Gusto mo ba? Kasi pagkatapos kasi noon, proceed na tayo sa commercial break para magpahinga tayo. So, ayun, pagsasama-samahin ko na lang since parang syempre gusto din natin malaman bakit pagiging secretary at mandudulam. Tama ba ito yung mandudula? Or basta ganoon sa teatro, sino ba si Aki? Anong mga ganap niya na iba pang bagay? Okay. So, hindi naman kasi ganun ka-interesting yung buhay ko. I don't know. Or baka sa akin lang, hindi ko alam. Ako kasi unahin ko na as a daughter, only child kasi ako. Di ba pinagsama ko na yung pamilya tsaka yung kapatid. Ay, okay. So, how do you deal with that? I mean, sino ang nakakalaro mo nung Yung mga bata na nasa paligid lang ng bahay namin, yung nasa 4 na sulok lang, gano'n, yung mga Nag-ano ka ba? kumakaway-kaway. Parang Multo pala. Before. Ha? Nag-ask ka pa before na parang, bakit wala akong kapatid, ganyan. Hindi naman. Or, Ay, hindi. Gusto ko yung only child ako. Yeah, I was having fun. I mean, never naman kasi pinaramdam sa akin ng mother ko na parang kailangan ko ng kapatid. I didn't feel like the need na magkaroon ng sibling. Ganon. Okay. Kasi parang ang finulfill ng mom ko na parang kaya naman niya akong samahan with the things that I want to do. So, parang okay lang sa akin na only child ako. Parang wala na mag-issue or what. Tapos, hindi naman din ako alone kasi may mga nakakalaro din naman ako mga madungis sa labas. So, okay. diba? Ganun talaga pag batang kalye, naglalaro ng kanal, nambabato ng bato sa bubong, naglalaro sa com shop na maasim. Napagdaanan ko yan Yes. lahat. Uminom sa poso, yes. Pero masasabi mo na parang hindi naman naging balakid na ikaw lang di ba yung mag-isa sa bahay kasi you have with your kababatas, di ba? You have your mom. Lang, siguro may mga times lang na pag nauutusan, isip ko, ako lang ang lagi inuutusan dito. Ganon, typical bata behavior na ayaw mautusan. Ganon yung ugali ko before. Sabi ko, bakit ako na lang lagi inuutusan? Bakit di utusan si ganito, si ganyan? Tapos na-realize ko, wala pala akong kapatid, wala akong kahati sa ko. Ayun, naging robot na ulit siya. Hello! Ayan, hello. My Tess. Oh no! Optimum Pride! Hello. Sound. Oh no! Ayan, naririnig niyo ba kami? Si Optimum Pride! Hello, sound check. Naririnig niyo ba kami, mga kaibigan? You're still robot! Oh my God, what's happening? No, robot ka sa akin! Ayan, mga kaibigan, i-chat nyo nga kung naririnig nyo pa ako. Yung mga nakikinig Oh, sa atin no. ngayon. Hello, we. Ayan. Ayan, you're back! Oh. Hello! Ayan. So, loud and clear ako sa kanila. Ay, talaga? Sa akin lang? Oh my gosh. Oh my gosh, Darla. Oh my gosh. Anyways, ayun na nga. Back to the tayo. Nung lumalaki-laki ka na, syempre, ano ba yung pinursu mo ngayon? Okay. Marami pang pinagdaanan yun kasi sira ulo nga kasi ako. So, nung I was in elementary, I was dreaming of becoming a teacher. Nung nag-high school ako, I dreamt of being a theater actress. Nung Okay. senior high, gusto kong mag-psych. Napunta ako sa broadcasting. Ay! Oh my God! You know, oh my God. Hi! Baliktad tayo. Pinagpipilian ko yung dalawa na yan, pero sa psych ako napunta. Really? Yes, that was my second choice, broad. Pero, ayun, ang puso ko ay nasa psych ngayon, but ang kaluluwa ko ay nasa broad. Baka ikaw si Sunshine, hindi mo lang sinasabi, ha?
Ay, oh my God. Cal? Shh! Hindi tayo gaganyan. Never, never, ever. Wait lang. Cal? Fed Hall? Wow, ang ganda pala ng langit. Oh my God. Ikaw ba? Oh, ay, nasa Mendoza lang ako. Alam ko, kapitbahay ka lang namin. Sa mga hindi po nakakaalam, magkapitbahay lang po kaming dalawa. Alam mo na doon ako nag-aaral. Ngayon, alam nyo na. Ako hindi ko alam. Surprise! So broad. So kilala mo sila Chief. Oh my God. Sina? Sila Chief. Chief ng Chief? taste. Wait. Oh my gosh. Wait lang, naninipit lang. Parang. Oh my God. Nasa pub ka ba? Ano ba? Wait lang. No. Never ako pumasok sa mundo ng, ng Hindi ka journalism. Oo. Oh my God. Yeah, wala ako sa journalism. Pero ang chief namin ngayon, nasa ang bagong chief namin for the next AY, nasa Prut. Really? Ewan ko, Yes. paalis na ako eh. Dead ma sa basher. Ayan na, paalis ka na pala. Si Kuya, kilala mo. Oh, mamaya siya. Oh my God. But alam mo, ako hindi ko alam. Alam mo kung bakit ko alam? Kasi nagka-interact na talaga tayo way back before. Diba? Ikaw ba? Hindi ko sigurado. Yes. doon. Oh my God. First year ako noon. Hintayin mo lang. Hindi, this year lang. Oh my God. Nakakalimot na may interview tayo. Wait lang. Sorry, wait lang. Naano ako guys. Nabigla na naman ako at nalaman kong parehas pala kami nagdudusa sa pareho. Ay, hindi na ako nagdudusa Pero as siya of paalis now. na. So, sana all paalis na. Pero, anyways, bakit broad? Ayan. Gusto mo Ano? nagdadrag? Hindi naman. I never knew nga na may ganun kami sa namin. O, diba? Dahil kong alam sa mga ganap mo Hindi. dyan. Ay, nung nakapasok ako kasi, ako ng mga panahon na walang entrance exam. So, Yes, oo. so I never knew kung anong meron sa namin, track namin. So I was like thinking na this was just another masscom na nag-branch out. Yun talagang gusto ko. Gusto ko talaga mag-masscom, but from where I came from, wow! Na para bang galing ako sa buwan. Pero from where I came from, ang masscom ay nasa mga private schools. And it's expensive. And kung may state universities man around, na medyo malayo-layo din naman, it's hard to get in. So, I was like, nung in-offer sa akin, why not grab? Why not try? Then I tried, I applied, I got in. Tapos, Buti hindi sa performing arts. Siyempre, theater din yon. And, di ba kakaano lang nila ng himala nung around February o March? yes, actually, alam mo ba, totga ko yan. Oh, performing arts. Okay. Yes. Totga ko talaga siya. Like, nung nag-a-apply pa lang ako ng forms, I was like saying na, ma, gusto ko mag-performing arts. Sabi ko sa nanay ko. Sabi niya, parang, niyan, wala nga daw pera sa teatro. Sabi niya. So, syempre na-down naman ako doon. Sabi ko, okay. Sabi ko, masscom ma, pwede. Sige. Nag-broadcasting ako. Sa broadcasting, kung ano-ano din naman paikot-ikot ang ginawa namin doon. Oo naman. Ramdam ko. Alam ko. Pero Alam mo eh. Oo, syempre naman. Tabi natin connection dyan. Hindi. What if nag-psych ka? Ano sa feeling mo yung magiging mundo mo? Ha? Pag nag-psych ako, ano yung? Na-imagine mo ba yung sarili mo na, kasi lagi-lagi pag nag-CR ako sa Fed, syempre second floor ang Cal, tabi ng,
Ang first CS. floor, di ba? CS. Ayan. Tapos nakikita ko yung mga podium nila tabi nung ng communique na communique na office. So sinasabi ko lagi, ano kaya buhay ko kung broad ang pinili ko, ganyan. Ikaw ba, pag nakakapunta ka naman ng kabila, napupunta ka doon sa sa sira-sirang CR. May mga ganun iniisip ka ba? What if nag-psych ako, ganyan? Ano kaya ang buhay ko? Ganito. Kung nag-psych ako, psychotic na ako ngayon. Tama ka naman yan. Ako na magko-confirm. Like, legit. Kasi feeling ko, parang ang laki ng tendency na mag-spiral ako pag nag-psych ako. Kasi, unang-una, hindi ko kilala sarili ko. Like, for real. Binagsak ko nga yun eh. 'Di ba? Imagine sinong magbabagsak ng ganung subject. So feeling ko, ko, ganito hindi ko kilala sarili ko, kikilala pa ba ako ng ibang tao? Sabi ko. Sarili ko, hindi ko alam. So, I was like, okay na din ako. Kung nag-psych ako, feeling ko parang ako na yung pinakamatalinong tao sa mundo. Kung nag-psych siguro ako. Pero wala eh. Baka imbis na tumalino ako, mabaliw ako eh. Pero doon ka dinala, sa abroad. And, ayun nga, since sabi mo nga pa-exit ka na, sana all talaga pa-exit na, ang nakikita mo, naganap natin? Meron mga prior plans ka na ba? Gustong i-move? Gawa na move, ganyan. Parang medyo nag-loading ako doon. Nag-log lang ako ng very, very light. Mga 2 MB, ganun. Ano kaya ang anong industriya ang papasukin mo noon? Okay, pwede naman natin i-reserve yan kung hindi ka pa talaga nakakapag di ba? Hindi, meron naman na. Like, I was like planning actually na gusto ko talagang pasukin production industry. Yes. Like, hindi theater production kasi hindi naman ako fit doon. Hindi naman yun yung napag-aralan ko. More on like concerts, mga music, events, yeah. Or kaya kung hindi man ako makapasok doon, dream company ko nga ang mix eh. As in, like dream, diba? Ako MOR. Yeah. dream goal ko na makapasok sa mix before. Tas kung hindi man ako mapapala rin sa production industry, I plan to go advertising. And kung hindi man ako papala rin, magmi-media ako, wala akong magagawa. More na para bang option ng mag-media. Ending na to call center ako. Ang sarap kasi mag-work on production, like for mga pelikula, ganyan. Mga ganap-ganap sa buhay, drama. Ang gusto kong radyo. Oo, yan ganyan. Mga DJ, di ba? Yeah, ang saya. Alam mo ba, pangarap ko din yan before. Like, yung mga ganito, like, when you're gonna speak, like, para ka nasa radyo, ganito, ganyan. So, it was like a really, really big dream for me. Pero hindi ako sumali ng radio prod, hindi din ako sumali ng TV prod. Kung sumali ako nun, hindi extra ang talent ko dun. Diba? Pero hindi naman matter yun, diba? Yeah, hindi naman siya nagmamatter. It would improve naman over time. But still, it would be like a great background. Parang great foundation, great pillar din sa at least nahawak mo na yung basics, fundamentals na lang. Continuous growth na. Ay, nagulat talaga ako. Ito na lang. Sa kabila ng lahat ng journey mo, mapa-RP or RW, ano yung isang lesson na parang lagi mong baon-baon, saan ka man dalhin ng panahon? May dalawa kasi akong, di ba? Isa lang tinanong mo, dalawa para talaga akong ewan. Talaga naman. Pwede alternate, di ba? Bogoy. Okay lang yan. Makinig kayo sa dalawa. Okay na yun.
Pero yun, I have two things that I carry with me. Una, it is what it is. Yun yung buhat-buhat ko na pag may nangyaring inconvenience, sisi ko man sa kahit sino, it is what it is. Nangyari na siya. So, yeah. So, parang yun yung naging mindset ko. Kung nangyari na to, gumawa na lang ako ng paraan. Okay. So, it is what it is. Para makaisip ka pa ng other way. So, it's like parang redirection. Ganon. On what you can do. Question pa. Kasi yun na yan. Oo. Nangyari na, wala ka na magagawa doon. All you can do is like take another leap or another step para isip ka ng another way for you to make something out of that result. Ganon. Oo. Parang make do of what you have. Yes. And then, alright. Sorry. Diba? Go. Sabi mo, Ano na yan? okay lang yung dalawa eh. Akala ko tapos ka na kasi. So, go. Isa pa lang yun eh. Iiyak si Rufa. And then, ano yung next? Diba? Yung isa ko naman, this is like a very toxic thing that I carry. Like, very, very toxic talaga siya. It's not really advisable. But you can fake it till you make it. Like, very toxic mindset siya. It shouldn't be a mindset at all. Kasi it's really, really toxic. Like, kapag pineke mo kasi ang isang bagay, it's not gonna be real. Kahit anong pekeng gawin mo. You're gonna make it real kasi when you wanted it to be real and you practice it to be real. But if you just fake it, it's not gonna be real at all. So, pero yun, I carry it kasi, wala. Tigas lang ng muka. Tapos, daanin sa yabang. Hindi confidence eh. Yabang para may buhat eh. Tapos, you fake it. You just fake it. Hindi ka maalam mag-public speaking, you fake it. Nanginginig ka sa stage, o you fake being confident. You fake being smart, you fake being Pero during those, like, though hindi naman siya fully root to me, kasi hindi naman talaga siya magandang mindset. Pero that fake it till you make it thing made me survive college. So, siguro ang magagawa ko na lang after I fake it till I make it, to improve na lang. Then siguro, to make what I faked real. Yun na lang siguro ang goal ko for Alright. Anyways, guys, alam niyo ba kanina kinakabahan ako kasi nung nasabi mo na na parang we're in the same on the same boat. Parang kaboses mo yung sports. Kaya kinakabahan ako. No, hindi ako I don't do Jorn. Oo. Pero kaboses, nung hindi mo pa sinasabi na hindi ka naman nasa pub, sabi ko, baka kasi sports ed to, kinakabahan ako. Buti hindi kasi, oh God, laki nang hiya ako noon kapag nagkita. Okay. Anyways, kavibe mo kasi siya, kaya ganon. Alright. Really? So, ganyan na ganyan siya magsalita, actually. Feel ko kilala mo siya, pero ayun na nga mga kaibigan, wala mo nang kakalas dahil mas makikilala pa natin si Aki sa ilang pa nating mga segments. Walang kakalas magbabalik kami dito pa rin sa Rated K-Roll sa RRS. Ayun na, walang kakalis Magandang gabi mga kaibigan. Sa bawat pindot ng switch, sa bawat ilaw na bumubukas sa ating mga tahanan, may isang tanong na madalas na hindi natin naiisip. Saan nga ba nanggagaling ang kuryente natin? Kadalasan ang sagot, coal at natural gas. Ito ang bumubuo sa malaking bahagi ng supply ng kuryente sa bansa. Pero hindi lang dito umiikot ang enerhiya sa Pilipinas. Mayroon tayong tinatawag na geothermal energy. Galing ito sa init ng lupa.
Dahil nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas, sagana tayo sa ganitong uri ng enerhiya. Sa ilalim ng lupa, may init na nagpapasingaw ng tubig. Ang singaw na ito ay nagpapaikot ng turbine para makalikha ng kuryente. Isa tayo sa mga nangungunang bansa sa paggamit nito. Mayroon din tayong tinatawag na hydropower. Dito naman, tubig ang puhunan. Kapag dumadaloy ang tubig mula sa dam, pinapaikot nito ang turbine na lumilikha ng kuryente. Malinis ito at renewable. Pero may limitasyon. Kapag kulang ang ulan o may tagtuyot, bumababa rin ang produksyon. At syempre, nandyan rin ang solar energy galing sa araw. Kinukuha ng solar panels ang liwanag at ginagawang kuryente. Habang dumarami ang solar farms sa bansa, mas lumalaki ang ambag nito. Pero hindi rin ito tuloy-tuloy dahil nakadepende ito sa sikat ng araw. Kung may mga ganitong alternatibo naman, bakit patuloy ang pagtaas ng singil ng kuryente? Ayon sa Department of Energy, nananatiling nakadepende ang bansa sa coal at natural gas. Kapag tumaas ang presyo nito sa pandaigdigang merkado, apektado ang halaga ng kuryente sa Pilipinas. Dagdag pa rito, kapag may kakulangan sa supply o may aberya sa mga planta, napipilitang bumili ng mas mahal na kuryente sa spot market. At dito papasok ang Meralco. Hindi sila gumagawa ng kuryente. Binibili nila ito mula sa mga power supplier. Kung mahal ang bili, mahal din ang singil na pinapasa sa mga consumer. Kaya nitong mga nakarang buwan, ramdam ng marami ang pagtaas ng kanilang electric bill, lalo na ngayon tag-init kung kailang mataas ang demand sa kuryente. Sa kabuuan, may mga alternatibo tayong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng geothermal, hydropower at solar, pero ngayon hindi pa rin sapat ang kanilang bahagi para tuluyang mapababa ang presyo ng kuryente. Ang hamon, paano mapapalawak ang paggamit ng mas malinis at mas murang enerhiya habang sinisigurong sapat ang supply para sa buong bansa. Dahil ang usaping kuryente, hindi lang tungkol sa ilaw, kundi sa kinabukasan ng bawat Pilipino. At yan po ang usapang lansangan. Ako po si Carol. Tandaan, kaibigan, kaakibat ng K-alaman, ang paninindigan sa K-totohanan para sa mabungang kinabukasan. Ayan, it's a real quick. Nagbabalik po ang Rated K-Roll sa RRS. Together with Aki pa rin. Hello sa mga hindi ko malas. Hi! Ayan. Oh my God. Pressure ako doon. Diba? Ang dami kong pwede naman kasing yung voice, ako na lang yung commercial ko, pero bakit nag-add pa tayo ng another segment for this season? Ewan. Anyways, eto na, no? Syempre, hindi mawawala ang usapin pagdating sa pag-ibig. Kumusta ba ang puso natin dyan? Click nyo po yung profile ko, tapos punta po kayo dun sa relationship. Nandun po ang yes. Nandoon po ang aking Love of my minamahal life. na aking minamahal na 'di ba? So, paano? Like- Paano kayo nagkakilala? Actually nahila ko lang din siya dito. Like very very recent lang. Like kami talaga like sa labas ng bahay ni Kuya. And sabi ko lang sa kanya, sabi ko, samahan mo ko dito para makapag-relationship status ako. Kasi mayabang ako eh. Kumbaga, magkakilala kayo sa tunay na buhay. Yes, Well, nagkakilala kami sa hindi tunay na buhay, pero nagkakilala kami sa tunay. Basta yun. Online. Nagkakilala kayo online, pero Yeah. hindi dito. Yes. Exactly. Okay. So,
Siyempre, inaya mo siya dito. O, paano mo siya tinuruan? Ganyan. O, ganito gagawin mo. Ay, hindi ko siya tinuruan. Pinagawa ko lang siya ng account. Sabi ko, gumawa ka ng account, follow mo ko, lalagyan akong status. Kahit di mo na gamitin, okay lang. Ay, wow. So, Well, gumawa naman siya. Tapos, may minomonitor niya kung ano nangyayari. Ganyan. Supportive naman siya sa mga pinaggagawa mo sa buhay. Sabi niya sa akin, weirdo daw ako. Bakit? Wala, na-weirdoan lang siya sa setup ng RP. Kasi hindi naman talaga siya ma-SOCMED. So, hindi siya sanay sa agad, ano. Pero na-weirdoan siya. Sabi ko, dead ganda ko namang weirdo, di ba? Paano ang bonding nyo? Ang bebe time, ganyan. Marami kaming way of bonding. Sige, ilista ko na lang din lahat. Pero Kasi hindi syempre, naman wala. kayo yung masasakit sa tenga sa lover's lane, ha? Ay, tenga sa mata sa lover's lane. Wala namang ganon. Paano ko pa sasakitin ang mata ng mga tao sa lovers lane na hindi naman kami parehas ng mundo? Ay, oo nga. So, malayo-layo din siya. Hindi, malapit lang. Pero hindi siya dito. Hindi siya sa atin. Oo. Wala siya sa Lireo. Nasaan siya? Nasa ano siya, Hatoria. Hatoria? Saan ba ang Hatoria? Malapit-lapit Walaan ko. sa ano. Hindi. Magda-drop ka talaga dito? Hindi naman. I mean, may idea ko. Nearby dito sa province natin. As in, Nasa loob sobrang ng lapit lang. Gusto mo ng landmark? Land bank. Go. Lan? Alam mo na, di ba, Saan kung ba? saan? Naku ba to? Alam mo na kung saan. Flyover? Pag sinabi kong land bank, nasaan? Sa bayan. Yay! Ibang land bank yan. Anong land bank? Ano yun? I mean, Land bank sa highway. Land bank sa highway. Mm-mm. Ang alam ko lang, ang daming land bank sa ano? Di na kita pahirapan. STI. STI Balag. Mm. Okay. Kakagaling ko lang dyan nung isang araw. Saan? STI Okay, saan? Saan ba? Balagtas or... No. Malo. Malo? Okay. Ang parang pabahay ni Kuya. So dyan lang din siya. Malolenya din kayo. Malapit lang siya. Okay. Gets ko na. Akala ko sa Balagtas eh. Layo naman nun. Parang Antarctica na yan. So hindi sila tambay ng Centro Mall. Tambay sila ng Robinson and soon SM. Magdadagdag lang sila ng traffic. Oo nga eh. So paano ang ano niya? Sinusundo ka ba niya sa Sa Ano capital mo kasi? Ang siste kasi namin dyan, kasi he's like, one year younger So than me tapos na siya. sa course. Sa 1 course, year okay. younger siya. Mas bata siya Okay. sa akin. Okay. So, mas matanda ako sa kanya. So, ang system namin, dahil nga, mas maluwag yung sked ko, though mabigat yung, Subjects. yung course, mabigat yung subject, pero mas maluwag yung sked ko. So, ang system namin, kapag uuwi siya, sasabay ako. Pag uuwi siya, sasabay ako. Pag may oras, kakain kami sa labas. Oo. O kaya naman pag mas maluwag ang oras, computer shop kami, magde-date kami sa Roblox, kaya magba-Valorant siya, tapos magra-Roblox lang ako sa gilid, tapos ibabash ko siya kung paano siya bumaril. So parang tropa-tropa lang din talaga yung atake nyo, ano? Parang ang trip nyo is para lang kayong naglalaro ng mga games, ganyan. Para lang kaming ganon, pero may hint pa rin syempre ng relasyon, di ba? May ganun pa rin. Pero kung magbalagbagan kami, para lang kami magtropa. Yes. Wow naman. Okay. Ayaw niyang sumasakay sa karate gun.
Hindi naman kasi makakaabot sa karatig, ma. Ibang daan na yun. Ay, loob nga pala yun. Pabayan na yun. Sa kabilang ibayo kami. Oo nga pala. Sorry, ang lawak kasi ng lugar nyo eh. Well, Kasi kung di lang naman ako nag-aaral, doon din naman ako na bibisita sa mga ganyan. Pumapasok ko lang ako sa BS. So, uwi na din ako. di ba? Ano ba? Landmark lang namin dyan, yung forest, Ah, com shop, uwi. Jollibee. Mm, Yun lang. oo, parang chill-chill lang Ang landmark ko lang kasi dyan, pasok, sakay ng Uwi. jeep, sakay ng bus, uwi. Di ba? Anyways, ayan, nandito na tayo sa fast talk tuloy. The sizzling round. Ayan. So, nagbigay ang mga kaibigan mo ng mga katanungan. Sino naman yung mga yan? Handa na ba? Okay, so una, morning person? Ang arko talaga. Morning person or night owl? Night owl. Okay. Soft lunch or hard lunch in a relationship? Hard lunch kung wala lang akong judgmental na mga viewers. Malagbag. Quality time or physical touch? Both. Wala kasi love language ko dyan eh. Pero, both, yeah. Okay. Natural look or full glam? Full glove, gaganda ka na lang, di mo pa sasagarin, di ba? Tama naman. Standard. Pero sa init ng Malo City, Di ewan ko kung carry maka-full yun. glam ka pa dyan. Magmukha kang wax figure. Okay, standard or feelings? Ano yan? Hindi ako nag-send yun Ano ulit? Sorry? Standard or feelings? Siguro yung relationship to. Rainbow. Both ulit, gano'n. Hindi ko nga alam kung ano yan eh. Pwede naman mag-pass. Rainbow. Sige, dun tayo sa rainbow. Next one, musical or K-pop? Siyempre. Doon tayo, both. Akala ko musical lang eh. Ride or drive? Ay, Ano? ride or drive? Ride. Passenger princess ako, never magiging driver. Ayoko. Swallow or Paulit. Sorry. swallow or spit? Spit. Okay. Lick or suck? Wait, wala akong kasalanan dito Kung sino, mananawagan po ako kung sino man po ang nag-isip nito, sinasabi ko sa inyo may balik sa inyo yan. Barangkate. Ano ulit? Sorry? Lick or suck? My God. Rainbow. Last. Kazir or Ash? Wow! Talaga ba? Gagawin mo to sa akin in this economy? Rainbow. Both, Ganda yan, syempre. Nilaro ka, dinalawahan ka eh. Yung isang 4 Kumbaga- siya, isang 5. Kinaramiya ako eh. Hoy, di ba may mga podcast din ngayon ng Broad? Yeah, actually, meron sila nun. Ano yun, parang, I was like, about to be parang isa sa mga guest nun, pero like, yung sked ko medyo puno, kaya, Di nyo na naabutan yun. Tsaka may mga digital publications din sila
No, mga ano na yan, mga fresh blood. Oo. Pag Oo, mga pag mga naabutan yung yung EDSA, ala na yan. Ang dami nga ganap ng broad, naiinggit ako. Charot. Maingit ka, gusto mo mapagod? Go. Pagod na din naman ako kakadissect ko. Yay! New ko nun. Anyway, oo, kitang-kita mo kami sa Fed noon. Yung mga panahon na yon. Eto na. Siyempre, ang Rated K-Roll for the past 6 years, meron siyang tradisyon dito na ang kanyang mission ay to be the human diary of lahat. Pati yung mga nagko-comment, yung mga nagiging guest ko sa ere, ganyan, na pwede nilang balikan 10 years from now, 5 years from now, sa ating archive channel. So ngayon, if you will be going to ask or to talk to yourself 10 years from now, so kung papanoorin mo itong video na to 10 years from now, ano yung gusto mong marinig sa kanya? Pero wait lang, kailangan ko munang bumaba. Okay, ready na ba? Ay, iwag mo ko. Iiyak si Rufa. Ayan na, iniwan na talaga niya ako. So, boy, shout out sa'yo. Paka-judge mo talaga. So, yeah, to my younger self, hi. How, younger self? Diba? Hanggang dito, binabalagbag ko yung sarili ko. So, hi to my older self. Hi. I don't know if you're working na or you're tambay. I don't know. So, ako kasi I'm currently paalis na. So, I was gonna ask you siguro update with your life if na-reach mo ba yung goal na ini-aim mo? Have you fulfilled what you and your mom want? Have you settled down na ba? Wag naman muna sana ha. Wag muna. That's too early. Pero if you have planned to settle down with the same person that we are with now, and are you happy? Kasi I know that for the past few years na naging mahirap yung buhay natin. Marami tayong pinagdaan ng hardships. There are ups and downs that we've experienced. So, I wanted na malaman 10 years from now if you are happy. If you are finally free from financial burdens, responsibilities, you're able to do what you want and all. So, hopefully, I hear from you na we're happy, we fulfilled everything that we've dreamed of, and kasama pa rin natin yung mga tao na kasama natin ngayon. Pag di mo ko binalitaan ng maayos, susuntokin kita. Yun lang. Ayan, so grabe naman. Talagang pati yung sarili niya 10 years from now ay tinotropa mo Balagbag talaga eh. Oo. So eto, may mga gusto ka bang i-promote? Ayan, for the last den. Okay, so I'm gonna take this chance na i-promote yung business ko na siya. Charot! Hindi siya. Ano yan? Siya! Anong business Hindi. yan? Then I would like to promote the Castaway Studios, our small theater group. I'm hoping na you support our group to the endeavors that we're currently doing now, and I hope na our music
our covers, our music are giving you the nostalgia, the emotion, the love, Mhm. and the feelings that you are looking for. And we're hoping that kahit sa way namin na Oo. yon, sa support na yon, we are able to give comfort to you guys, like how musical gives comfort to us. And I would also like to promote the entertainment I'm in right now, Zinx Entertainment. And yun, support our current album right now. Yung mga summer Mm. album namin na pinopost as of ngayon. Tapos support nyo din yung mga cover ko, ha. Yung nakapin ko doon, ano yon, peak performance ko yon. So, sana ma-enjoy nyo yun. Solid yun. Yun lang. Okay. Ayan, by that note, ay, wow. Very Karen Davila, ah. On that note, thank you so much, Aki. Ayan, and it's so wonderful to have this kind of vibe tonight kasi ngayong gabi naman ang natutunan ko is sa dinami-dami ng mga ganap sa buhay, ganyan, mga pinagdadaanan natin, may puwang pa rin talaga yung positivity, yung vibes, and yung the way how you know, handle, Sige, kaya no? mo yan. Kaya mo yan. Lalo na yung kung ano man yung mangyayari sa hinaharap, you are steadfast, no, na tingnan ito in an optimistic and positive way. I love the vibe, and thank you so much for reminding me those kind of thing din, di ba? Ayan, thank you so much. Wait lang, nandito siya. Wait lang! Teka Oh my lang! God, ayan ha. Ayan Teka ha. lang! Bakit ka nandito? Nahuli na siya. Tayo paalis na. Kung Pero kailan patapos, tsaka ka pumasok. Dahil kakagising lang kasi niya. Hi! Hi, love! Ayan ha, nanlalamang ha. So, ayun. Pwede mo naman itong balikan. No? Nandito pa rin siya sa page natin, sa YouTube. And so, ayan, isa na panibagong episode for this season ng ating napagtagumpayan. Sobrang still, no? It's still a pleasure, no? Na ang ating programa ay ume-ere dito sa Radyo Station 99.3, and magpapatuloy po tayo, no, at least for this season, no, na kumilala, no, ng iba't ibang personalidad dito sa ating mundo. Samantala, asa na yun? Kaya mo yan, kaya mo yan. Samantala, eto na nga. Maraming salamat sa pagsama sa ating makulay na kwentuhan. Balikan ang mga paborito mong eksena sa Rated Carol at iba pang digital contents sa YouTube channel. Ako pa rin po ang inyong kaibigan. My name is Carol. Hanggang sa susunod na edisyon ng nag-iisang magazine talk show sa RPW. Ito pa rin ang Rated Carol. Ayan na, non-stop pa rin ang ating tambayan sa RPW Radio Station 99.3 kung saan dito saya. Bye, guys! Bye!